Mga kapatid, nagsalita muli ang China, no? Iginiit nila na dapat daw nang itigil ng Pilipinas ang mga maling salita tungkol sa Taiwan issue, mga tol. Ano kaya yung mga maling salita na yon? Yun ba yung pagbate ni PBBM, mga tol, sa pagkapanalo ng bagong presidente ngayon ng Taiwan? So maling salita ba yun? At ano yung gustong itigil ng China na mga maling salita daw ng Pilipinas? Do'n pa lang sa mga pahayag nila, mga tol, no, makikita mo talaga kung gaano sila kadiktador. Dinidiktahan nila, mga tol, ang Pilipinas sa kung anong mga salita ang gagamitin, sa kung anong mga salita ang mga sasabihin, mga tol, na tila ba, tayo ay, nasasakop nila, mga tol. Sabagay, unti-unti nga nilang sinasakop ang West Philippine Sea, mga tol. At, pabor na pabor naman diyan ang mga pro-China, mga tol, 'no. So eto, bibigyan natin 'to ng reaction video, itong balitang 'to, 'no, mula sa News 5 Everywhere. Hindi tayo magbabalita, mga tol. Nanonood tayo ng mga balita at binibigyan natin ng, sarili nating opinyon at ang mga reaksyon, mga tol. So ito, 'no, ayan, China iginiit na dapat nang itigil ng Pilipinas ang maling salita tungkol sa Taiwan issue, mga tol. So bago natin 'to simulan, huwag mong kalimutan mag-subscribe, mga tol, kung bago ka pa lamang dito, trip mo yung mga ganitong klaseng reaction video, commentary sa iba't ibang mga topic, issue, mga balita, mga interesting topic, halimbawa mga alien, portal, mga ganyan, 'no. So, 'wag na natin patagalin 'to, total wala na rin naman tayong hinihintay na, panoorin na natin 'to. Muling giniit ng China na itigil na raw ng Pilipinas ang Mhm. anilang mga maling salita at gawa tungkol sa issue sa Taiwan. Mhm. Kasunod po yan ang buwelta ni Defense Secretary Gilbert Chodoro matapos ang umunoy pang-iinsulto ng China kay Pangulong Bongbong Marcos. So after, 'no, after ng buwelta ni Defense Secretary Gibo Chodoro, 'no, totoo naman, mga tol, iniinsulto nila, 'di ba? Sabi ba naman nila kay President BBM, kailangan mo pa siguro magbasa ng maraming libro para maunawaan mo, 'di ba, bago ka magbigay ng konklusyon. 'Di ba nakakainsulto 'yun, mga tol, nakala mo talaga bukod sa masyado silang malaki, 'no, pinapakita nilang kami ang makapangyarihan. Parang sinasabi rin nila kami lang ang matalino. 'Di ba? Ginagawa nilang eng-eng, mga tol, yung mga Pilipino. Hindi lang kasi, mga tol, si President BBM ang iniinsulto nila diyan. Siyempre pati yung mga Pilipino kasi presidente natin yun, mga tol, eh. At kung ano man ang sabihin nila tungkol sa ating gobyerno o tungkol sa ating bansa, 'di ba? Apektado lahat tayong mga Pilipino, 'di ba? So ito, stop wrong words and deeds. No, mga maling salita at gawain natin, mga tol. No, lahat talaga sa kanila bawal. Secretary Gilbert Chodoro matapos ang umunoy pang-iinsulto ng China kay Pangulong Bongbong Marcos. Nasa frontline ng balitang yan si Brian Basa. Mhm. Muling iginiit ng Chinese Foreign Ministry ang kanilang posisyon na dapat igalang ng ating bansa ang One China policy pagdating sa issue sa Taiwan. Ayon sa kanilang tagapagsalitang si Mao Ning, dapat sundin ng Pilipinas ang China-Philippines Joint Communique. Tigilan na rin daw natin ang mga maling salita at gawa kaugnay sa Taiwan issue. So 'di ba, ganun sila makapag-demand, mga tol. We urge the Philippine side to earnestly abide by the spirit of the China-Philippines Joint Communique and abide by the One China principle, mga tol. 'Di ba gusto nilang sumunod ang Pilipinas, mga tol, o igalang ng Pilipinas yung tinatawag nilang One China policy, mga tol, 'di ba? Kung tayo kaya mag-demand sa kanila, pwede bang igalang nyo rin yung soberanya ng Pilipinas? Ang dami nating puwedeng hilingin sa kanila, mga tol. Puwede bang igalang ninyo yung international law? Puwede bang igalang ninyo yung 2016 arbitral ruling kung saan ay pinawalang bisa yung, claim ninyo at nanalo ang Pilipinas? Puwede bang igalang ninyo at kilalanin niyo yung UNCLOS na nagsasabing ang Pilipinas ay merong 200 nautical miles na exclusive economic zone, mga tol? Parang ano lang sila, 'no, mga tol, mga one-sided lang sila. Gusto lang nila, kabig lang sila ng kabig, pero ayaw nila magbigay, 'di ba? Gusto nila ang Pilipinas igalang daw natin, irespeto daw natin yung mga One China policy na sinasabi nila, One China principle, and stop its wrong words and deeds on the Taiwan issue, 'di ba? Puwede bang igalang din ninyo yung, karapatan ng Pilipinas dito sa exclusive economic zone? Porket, mga tol, marami silang puwedeng gawin sa Pilipinas, tulad nga nung ibang nagsasalita, mga tol, na merong alas daw ang China, puwede daw nila tayo economic sanction kasi nga marami tayong mga produkto na ini-import sa kanila, 'di ba?
'Di ba? Sa kanila kasi talagang mura ang mga bilihin, mura ang mga produkto at napakarami nating mga produktong pinapakinabangan dito sa Pilipinas na nagmumula sa kanila mga tol. Punta ka sa yellow basket sa isang social media. Punta ka sa Orange app, 'di ba? May tinatawag na gano'n. Do'n sa isa yung counterpart nun mga tol, meron din puro puro galing sa bansa nila mga tol. 'Di ba? Ang raming mga Pilipino, mga small, medium enterprises na talagang umasenso dahil sa mga produkto nila mga tol. Pero bukod do'n mga kapatid 'no, bukod do'n, marami pang iba 'no, sa ekonomiya talaga ng Pilipinas. Maraming puwedeng gawin ang China mga tol. Yung langis natin mga tol, isa rin yan sa pinagkukuhanan natin, mga gasolina natin. So yun ang ano nila, yun ang pinatatakot nila mga tol. Hindi nila tayo tinatakot sa mga armas, mga ganyan. Kasi sa mga ganyan alam natin may kakampi tayo mga tol, eh. Pero pagdating sa economic sanction, isa yan sa pinapangambahan ng ating mga kinauukulan. Kaya talagang ingat na ingat sila sa mga gagawin nila. Pero sumusobra na mga tol kasi, 'di ba? Sumusobra na 'di ba, yung mga gawain nila. Hindi raw nila kailanman tatanggapin ang anumang panghahamon pagdating sa issue ng Taiwan at Mhm. sigurado raw na gagantihan ito ng China. Uhu. 'Di ba? Ang tindi nila manindak mga tol, 'no? Ang tindi nila manindak, pansin mo yung pagkakasabi 'no? The One China principle is the red line and bottom line. China will never accept anyone's provocations on the Taiwan issue and will resolutely fight back, 'no? Gagantihan daw nila mga tol ayon nga dun sa report. Balikan natin yung sinabi. Kaugnay sa Taiwan issue. Hindi raw nila kailanman tatanggapin ang anumang panghahamon pagdating sa issue ng Taiwan at sigurado raw na gagantihan ito ng China. Grabe 'no, dapat ang mangyari pala sa Pilipinas yung yung naka-zipper lang yung boses, yung bibig 'no. Dapat walang sabihin na kahit ano, pati yung pagbati kasi bawal mga tol, 'no. Yung binati ni President BBM yung bagong halal ng Taiwan, bawal pala yun. Para sa kanila mga tol, isa pala yung paghahamon, 'no? At gagantihan daw talaga nila. Kaya ngayon binabalaan nila tayo, binabantaan nila tayo mga tol. Talagang ewan ko kung ano gagawin nila sa atin mga tol, pero 'di ba nakakaalarma mga kapatid yung ganitong klase ng bansa na ganito magbanta sa atin, for example sa ating Pilipinas mga tol, 'di ba? Kaya kailangan talaga solusyonan 'to ng ating gobyerno. Wala na tayong magagawa kasi mga tol, nangyari na nangyari, eh. Naging best friend natin sila before, naging tropa natin sila, talagang binaibi natin sila, naging sunod-sunuran tayo, 'di ba? So ngayon eto baliktad kasi ang ano ni President BBM, gusto niya ipaglaban kung ano yung atin talaga mga tol. Gusto niya ipaglaban kung ano yung para sa mga Pilipino ay dapat nating makuha. So eto yung naging resulta ngayon. Eto ngayon yung naging resulta mga tol. Yung ganitong tratong natatanggap natin. Sinabi yan ng Chinese official matapos tawagin ni Defense Secretary Gibo Teodoro na gutter-level talk o pang-iinsulto ang sinabi ni Mao Ning kay Pangulong Bongbong Marcos na dapat pa itong magbasa tungkol sa issue sa Oh, Taiwan. grabe yun, di ba? Una nang nilinaw ng ating Department of Foreign Affairs na ang pagbati ni Pangulong Marcos sa President-elect ng Taiwan ay paraan lamang ng pasasalamat sa Tama. Taiwan sa pagtanggap nila ng mga overseas Filipino worker at sa matagumpay na democratic process. O, di ba? Yun din yung pananaw natin mga tol. Naalala niyo yung reaction video natin, yun din yung pananaw natin bilang isang leader, sa leader, pagbate at pasasalamat na rin, courtesy, di ba? Kasi nandoon yung mga OFW natin, mga tol, marami tayong overseas Filipino workers doon. Di ba? At nakakapamuhay sila ng mapayapa doon dahil sa gobyerno ng Taiwan. So, ano ba namang masama doon sa pagbating yun, di ba? Para naman sa isang political analyst, masyado lang pinalalaki ng China ang issue. Tama. Malinaw na sa official policy natin, kinikilala lang natin ang China bilang yun ang meron tayong diplomatic relations. Sa Taiwan, wala tayong diplomatic relations. Pati ba naman yung pagbati ng presidente? Pati ba naman yung kailang pakialaman ng China? Tama, di ba? Tama to si Antonio Contreras mga tol. Pati ba naman nung pagbati ng presidente, di ba kailangan pa nilang pakialaman? Ano ba naman yun mga tol? Di ba lahat, pati yung pakikipagkaibigan natin o pagiging tao na lang. Kasi syempre, likas sa ating mga tao mga tol. Kahit nga kaaway mo di ba? Kahit nga kalaban mo sa sports o kalaban mong sa politiko, di ba? Kapag ang mga politiko after election at may nanalo na, di ba? Yung mga natalong politiko, nag-aano sila, bumabati sila, nagko-congrats sila sa mga nanalo, 'di ba?
So ito pagbati lang 'to, ano ba naman 'yan? diplomatic relations. Pati ba naman yung pagbati ng presidente? Pati ba naman yung kailang pakialaman ng China? Ang tunay na isang sovereign country, hindi natin kailang magpaalam sa iba para gawin ang ating gusto. Tama. 'Di ba hindi natin kailangan magpaalam mga tol. Sa kahit na kanino mang bansa o kahit na kanino mang tao, ano ba gusto nila mangyari? China, China. Si PBBM 'to, tatawag mo na si PBBM PBBM 'to, puwede ba akong bumati kay ano, dun sa bagong president ng Taiwan, puwede ba? 'Pag sinabi ng China, hindi ka puwede bumati." O sige hindi na ako babati." Ano yun? Ano yun, boss? Tau-tauhan? Ano yun, bossing natin sila mga tol, 'di ba? Hindi gano'n, 'di ba? naman ang issue sa South China Sea, muling nagsagawa ng bilateral consultation meeting ang dalawang bansa sa Shanghai, China. Ayon sa DFA, nagkasundo ang Pilipinas at China na i-de-escalate o pahupain ang sitwasyon at Yan. payapang pag-usapan ang mga insidente sa pinag-aagawang teritoryo. Sige yan, bigyan natin ng reaction video yan mga tol. Oo nga, may nangyari ngang pagmi-meeting at nagkasundo sila na pahupain ng tensyon mga tol. So tignan natin mga tol kung sino ang hindi susunod. Alam naman natin mga tol tignan natin kung yung salita nila igagalang nila o irerespeto nila. I-honor ba nila yung mga salita nila? Tignan natin mga tol. Nagkasundo rin daw ang dalawang bansa na ayusin ang maritime communication, kabilang dyan ang komunikasyon sa pagitan ng mga Foreign Ministry at Coast Guard. Ayon naman sa Armed Forces of the Philippines, tuloy-tuloy pa rin ang mga resupply missions sa BRP Sierra Madre na nakasadsad sa Ayungin Shoal. So ito mga tol, kasi dun sa meeting na yon, nagbigay sila ng kanilang mga posisyon about dito sa mga pinag-uusapan, uugatan ng tensyon mga tol. At nagbigay din ng Pilipinas ng ating posisyon, lalo-lalo na dito sa Ayungin Shoal, kung saan nagiging mitya mga kapatid lagi ng mga tensyon. Kasi every time na magsasagawa tayo dyan ng resupply mission, every time na maghahatid tayo dyan ng mga supply para sa mga sundalo, andyan dyan yung bumubuntot yung mga Coast Guard nila, andyan yung haharangin nila tayo. At worst, binobomba tayo ng water cannon mga tol. So dahil nga napagkasunduan nila na pahupain ng tensyon, tignan natin mga tol kung paano sila sa kanilang mga salita, no? Kung paano nila sundin. Sino magsisimula ng tensyon mga tol? Tignan natin sila. Wala naman kasi talagang re-escalation to begin with, no? Yung tensions ng South China Sea, yung actions po natin and our activities are actually routine. Tama. Yung mga actions po natin are within the bounds of law, following the international law. Tama. Nagbabalita mula sa 'Di ba? Yung mga action natin mga tol, unang-una, number one, alisin muna natin international law. Unang-una nasa loob yan ng exclusive economic zone ng Pilipinas. So, the word itself pa lang mga kapatid, exclusive economic zone ng Pilipinas. Eksklusibo yan mga tol sa Pilipinas. Kung ano man ang gusto nating gawin dyan, dapat hindi natin kailangan pa ipagpaalam sa kahit na kaninong bansa kasi nga eksklusibo yan sa atin Dapat walang mga issue na nangyayari dyan. Dapat kung gusto nating maghatid ng supply sa isang outpost natin o sa isang isla natin, dapat walang banta, di ba? Walang mga nakikita mong umaaligid, walang mga nagsha-shadowing, walang mga sumusunod, nangaharang pa, di ba? Dapat walang mga ganon mga tol. So yung ginagawa natin dito, naaayon talaga yan sa international na batas. Ang tanong, yung ginagawa ba ng China? Sang-ayon ba yan sa international na batas? O para sa mga ngayon pa lamang, no, nakakaano rito. Ang ginagawa natin mga tol, yung Ayungin Shoal ay pasok yan sa exclusive economic zone ng Pilipinas, 200 nautical miles. So kung tayo maghahatid dyan ng supply, no, wala tayong nilalabag na batas kasi nandirito naman tayo sa ating boundary. Ngayon, ang China, lumagpas. No? Tumawid na sila dito sa ating boundary sa exclusive economic zone natin. Inaangkin kasi nila yung kabuuan ng South China Sea, which is labag unang-una yan sa UNCLOS, di ba? Pangalawa, natalo sila noong 2016 sa arbitral, di ba? Ayaw rin nila kilalanin. So labag na naman sila doon mga tol. Labag pa sila sa international law kasi yung ginagawa nilang pagbuntot, yung mga dangerous maneuvers, 'di ba? May mga section na may mga anti-collision, mga ganyan rules, 'di ba? Law. Lahat 'yon nilalabag nila mga tol. So ngayon, sino ugat ng kaguluhan dito? Sino ugat ng tension? Alam niyo na sagot mga tol. Well, ikaw bilang isang Pilipino, ano ang masasabi mo dito sa mga video na panood natin? Comment ka na lang sa baba. Pag-usapan natin yan sa comment section. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.